sorry guys dun sa mga nanonood tapos nag-gurgur signal, wala tayong magawa mga takot na takot talaga sa wala tayong magawa. Pero pabibitay natin yung mga yan pagka umikot ng gulong because they are violating the Constitution already because freedom of expression is being suppressed. So tingnan natin kung ano magagawa natin. May pipiyok naman dyan pagka in-interrogate mo na. So, magandang gabi ulit. Ang aking sinasabi kanina, na you can look into the replay ng YouTube, no? Pero for the benefit do sa nag-hang on at naghintay na bumalik ako, very volatile yung situation natin ngayon. Some are thinking na mag-Indonesian model tayo. And mainit ang ulo ng mga Pilipino, gawa ng korupsyon na nangyayari, kagaya ng mga Indonesian. So, magkakaroon ng rally tomorrow. Ang doon, some are ang gusto ng mga magrarally bukas sa prayer rally tsaka yung yung sabihin nila yung gusto nila sabihin. Freedom of expression pa rin. Walang gera-gera, walang taking of arms, no. Pero ang doon, baka ang isang concern is baka mapasukan ng mga kabila, ng mga kaliwa, guluhin. Reason for Marcos na to declare martial law. Which pagka nag-declare naman siya, lalabanan natin kasi hindi tama yon. Yung power galing sa atin, so kukontrahin natin yon. Ang isa is baka magtuloy-tuloy na yung iba nag-hope na magtuloy-tuloy yan para matanggal si BBM and then mailagay yung kanya-kanyang manok. Kaya kung sinabing kanya-kanyang manok, iba-iba kasi yung interest na iba. So ang guide sana natin is yung Constitution natin. You cannot just throw away the Constitution, punitin mo, and then boom, wala na. To pave the way na hindi si BP Sara ang maging constitutional successor. So, ang mga 5 senaryo, sinabi ko kanina, recap number 1, BBM still remains president in the following rallies kasi wala naman talaga mangyayari sa rally, tinatawanan nila. May mga nagrally ng milyon-milyon pero tinawanan lang nila. Why? Because they know the weakness of the Filipino. Hanggang doon lang naman, pagkatas magsasawa na, tas pera-pera yung iba. Peace-loving tayo, yung ganon. Ginagamit nila yung playbook na alam nila yung weakness ng Pilipino. So, he still remains president until to a time na mahimasmasan ng mga taong bayan and does something different sa playbook. For 1, Marcos remains president. Number 2, Marcos is through a massive people power, he is ousted, pwedeng mangyari yon, and then magkaroon ng constitutional successor, constitution na masunod, si Inday Sarang install. Ayun, wala tayong problema doon kasi yung yung with 32 million na bumoto sa kanya, okay lang. Tapos number 3 is yung magkaroon ng massive people power pero hindi si Inday Sara ang install. Yun yung concern na baka punitin lang yung Constitution because you have to trust the Constitution of 1987 so that Inday Sara will not be installed as the coming president. And pagka ganun ang ginawa nyo, na you're bullying already, hindi nyo binibigyan importansya yung 32 million na Pilipino na nagbigay ng mandato kay Inday Sara. Nasa ngayon sa Constitution, siya yung constitutional successor. So, very dangerous yung itatrash niyo yung Constitution. Ngayon, kung tinrush mo yung Constitution, sino? Hindi si Inday Sara, sino? Kanya-kanyang manok yan. Meron si iba-iba. Hindi ako sabihin. Hindi sa may ambisyon sila, hindi. Because at the right time, the right moment, and the right following, nobody wants to stand up, they stand up. Then they become viable. They become acceptable sa Filipino people. When there is a vacuum of leadership, the next guy who stands up becomes the leader and is acceptable. Susugaban nyo ng taong bayan kasi walang iba Siya lang ang tumayo. Siya yung nagsakripisyo. Siya yung nag-lead ng tao. So, yun yung danger. Kaya, Madam Inday, be aware of what's happening. No? Advisors ni Madam Inday, isa na ako nag-advise ngayon, tell her what's happening. So, you have to be visible. You have to be ready.
Because one day you're there, or probably one day you're not there. Because there might be some, analysis lang, there might be some who do not want you to be there and would want somebody else to be there because of kanya-kanyang grupo yan, kanya-kanyang interest. Okay. Number 4, ayaw naman nung manok nila. Ngayon ko, problema yan. Sakit sa ulo yan. Putragis kayo. Ang laki na nga ng problema ngayon. Tapos nun, papoproblemahin nyo ako, gagawin nyo ako national. Mahirap yan, mahirap yan. Tsaka nandiyan si Inday Parang kabastusan naman yan. Ganon. Kapat, ayaw. So it becomes a junta. It becomes a junta. Nagsanib-sanib puwersa, yung iba, may mga retired na may mga active, o may mga interest groups, sari-sari na, kanya-kanyang basbas, it becomes a junta. That's dangerous. Because a junta na hindi ka sigurado dun sa mga umuupo at self-proclaimed, delikado yon. Mas maganda pa yung may eleksyon na proclaim ng tao, alam natin, gusto natin siya. Kagaya si BBM, binoto siya 31 million. So the same argument kay BBM in Perez, sinabi ko rin kanina, 31 million kay BBM, 32 million si Inday Sara. So bakit ganon? Bakit pa, ano yung karapatan yung tanggalin si BBM? Let the people show their indignation. Let the people stand up and gain back democracy, gain back justice, gain back this country. Lagay natin sa tama. Ganon. Ngayon, kung wala, di wala, he remains president. Yun yung balik tayo sa number 1. So, ikalima, nagkaroon ng junta, nagkaroon ng lahat ng to, pero ayaw ng iba. Anong gagawin? They will separate themselves. Kayo na lang mabuhay dyan. Hiwalay kami. Mga animal kayo, papasok nyo kami sa langanin, bla 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 bla. Ayun, hiwalay sila. Mati, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayaw rin natin ng ganon. So, yun yung mga possible scenarios. Makikita niyo yung detalye doon sa una kong video, Ginurgor Signal, pero naka-upload naman yung replay niyan. Kaya doon nyo na lang panoorin. Okay? Like, share, subscribe. So, yun yung ano ko. Ang recap ko. And then, ang solusyon ko, kung sino man kayong upo, kay Madam Inday, o kung sino man, o kaya si, ganon. Maraming potential, maraming posible. Baka kanya-kanyang tulak yan ng manok. Ang suggestion ko sa inyo, i-reboot nyo ang Pilipinas. Yun yung subject ng aking vlog sa mga susunod, like, share, subscribe, na Philippines, a reboot. Yun yung gagawin ko ng official title, Philippines, a reboot. So, explain ko na muna yung ano ba talaga yung problema. Siyempre, magbibigay ako ng aking dedication, tsaka ng aking just like writing a book, no? And then, isa-isayin ko na from yung magsisimula ako sa day 0 on the day itself na nagkaroon ng bungkuna na yung gano'n. On the day itself, proclamation. And then, papasok ngayon yung transition. I'll try to compress it to 365 days. Ang dulo nun, snap elections. Bahala na kayo kung gusto nyo yung 2 taon, 3 taon, paabutin yung 2028, bahala kayo. Basta sa akin, ang ano ko, kung mangyayari man yung ganyan, suggestion ko, parang roadmap ito, parang how do we do it? Kasi walang usapan tungkol doon. At least, simulan ko, pag-usapan natin. Baka magkaroon kayo ng idea. At baka may mapulot kayo, maraming magandang gawin. Kung sino man ang upo, kasama sa reboot ang COMELEC. That's why it is viable, it is smart na we do a snap election para mawala yung haka-haka, para makita natin yung totoong mandato, nandoon pa ba? O wala na? O ilipat natin sa iba? Para makita natin, malinis na yung COMELEC. Magulat kayo, baka mas maraming boto pa O kaya, nabawasan yung boto, pero hindi kaya na maipanalo ng iba. That's why magkaalaman tayo. That's why a snap election, at the end of the transition period, and then we have a botohan, malinis na yung COMELEC, wala kayong gastusin,
bayan ang gagastos, explain ko yun, para malinis talaga. We have to invest sa right na leader. Tama lang na walang pera-pera, isa may 2 bilyon na budget, yung isa hindi kayang tumakbo. 100 milyon, wala siya. Paano naman lalaban yan? Kaya aayusin natin, ile-level natin yung playing field doon sa COMELEC. Magkaroon tayo ng mga proclamation, death penalty, etc. Explain ko lahat yon. Like, share, subscribe. So, yun yung kwento. Ginor ko yung signal ko, kaya ang sabi sa akin, mag-vlog na lang ako ulit, tapos i-rewind, summarize, no? So, I'm doing it now. And then, gusto niyo yung full version dun sa replay, no? Okay, ang takot natin doon sa nangyayari doon sa bukas, baka mapasukan ng kaliwa, no? Okay, baka magtuloy-tuloy na. Okay lang yun kung magtuloy-tuloy, basta yung favorable yung resulta. Now, if everyone is thinking of a better Philippines, then we have one common ground. A better Philippines. Not a better opportunity for me. Yung ganun ba? Kasi pagka better opportunity for me, nagpalit lang tayo ng kontraktor, nagpalit lang tayo ng congressman, etc. etc. Pares din, nakawan pa rin. We have to reboot. That's the strong word there. We have to reboot. That's why I'm writing or at the same time vlogging yung the Philippines a reboot para magkaroon tayo ng idea. Akin lang yun, huwag kayo maniwala, wala akong pake. Pero at least it becomes a clearer understanding of what really should happen. I am starting with what's the problem and then the solution. Nobody else is talking about it, so I'll talk about it. Kevin Dudulao, part 2. O nga pero hindi, sandali lang to. Baby, Roda, Lag, JC, Solid Team, Hong Kong. Maraming salamat. Thank you for continuously watching. Night Housekeeper, good evening, Cap Dado. Thank you. Kevin Dudulao, SFGF International. Sayang yung naunang live mo, sir. Hindi, may reply naman eh. Kita ko, 1 hour 22 minutes eh. Salita kanina. Kita ko naman, maandar eh. So, nare-record. Ang ginorgor yung pag-live ko, binlock yung signal eh. Pero nare-record pa rin. Kasi nakita ko na pumapasok yung mga comment eh. Okay. My love. Okay, good evening, sir. Arigato, bumalik ka. Thank you. Mwah. Mwah. Labi. Pamasampal ako. Labi Labs, watching from Lebanon. Salute, sir. Thank you. Bicolanong makulit. Men and women in uniform, hindi na public servant, bangag servant. Hindi lahat. Meron dyan na matitino na may dignidad pa ba sa mga askal in uniform, in PAFP, proud sila na ang kanilang commander-in-chief ay addictus benigna. Kanina sinabi ko rin do sa vlog na AFP-PNP, please, wag kayong paabot dun yung sa kayo ay maging irrelevant. Dadating yung punto na umabot tayo dun sa reckoning, turn of events, and then you will be overtaken by the events, and then the Filipino people losing their trust in you will disband you. Yun yung nakakatakot doon. It's possible na mangyari because the sovereign Filipino people can disband you. Wala na, outright, lahat kayo retired. Or they can retire colonel hanggang generals. Retired lahat. Buong classes, etc. etc. They can do that. Why? Because there is already question dun sa dignidad ninyo, sa inyong discernment ng right and wrong, nung inyong sinumpaan na you are defenders of the Filipino people. Hell, itong nakawan na to, yung ginagawang massive, blatant, arrogant na nakawan na ginagawa is a threat to national security. Why? Exactly, nagnanakaw kung dapat yung pinasok sa inyo 1 trillion 1 trillion ninakaw nasa project di 1 trillion, sana mas upgraded pa yung armed forces natin with 1 trillion. Kung taon-taon ganyan, threat to national security. Now you cannot defend yourself. Now you have to get the bases to
to be allies with the United States and other allies so that the bases will be there so that it will become a deterrent, but at the same time, it is a deterrent, it is a magnet sa preemptive strike ng kalaban, ng US. And with the Mutual Defense Treaty na both ways, pagka nilusob tayo, ma-activate yung mutual defense with the United States. Eh kung nilusob yung US, aeroplano nila, barko nila, lusubin, may mamatay na tao nila, activated din yun. Tayo rin ang kinakailangan lumaban for them, with them. So, hindi kayo nag-iisip. Hindi nag-isip, hindi maano. Anyway, sumusunod kayo, chain of command. Sige, nagsipsipan din sa presidente, okay. Pero look, guys, yung mali can be corrected. Yung maling bangag can be corrected. Yung binudol can be corrected. Pagka yung gera na, it cannot be corrected anymore. Mamamatay na yung mga tao. That's why you have to look into the mirror and then isipin nyo tama ba yung ginagawa nyo. AFP-PNP, sorry sa mga mga nandyan, sabihin nyo mayabang ko, PI kayo. Hindi ako mayabang. Real talk lang at saka nagsasalita ako based sa puso. Nanunumpa kayo, konstitusyon. Hindi ganyan yun sa amin. Pagka yung inabutan namin na konstitusyon, talagang you serve the people. Bago presidente, nandiyan yung taong bayan. The power came from the Filipino people. Yung appointment ninyo galing sa presidente, galing sa Filipino people because the Filipino people appointed the president doing the job for the Filipino people. Now, the Filipino people can take it back. Because the power came from the people, buo yun. Legislative, judiciary, executive. Sila, hati-hati. May check and balance. Why? Kasi baka magkaroon ng abuso. That's why may check and balance. Judiciary, legislative, executive. Hinati, may check and balance. Meron pang ang COA, independent. COMELEC, independent. Civil service, independent. Human rights, independent. So, isipin nyo, bakit hinati? Samantalang sa atin, buo. Tayo, pwede tayo mag-COA. People's Audit, pwede tayo mag-Congress, gawa tayong batas, death penalty, pwede. Install natin. Wala silang magawa. Tayo ang, we the sovereign Filipino people, all power emanates from the Filipino people. Mga kababayan, tindihin nyo yun. Tapos nun, yung Judiciary, People's Court, inaabot na 10 taon, 15 taon, hindi. Tayo, 7 araw. Maglagay tayo dyan ng tao na marunong, and then, boom. Simple lang ang makita. Bangga nyo lang yung SALN niya, sa assets niya. Nagnakaw ka ba? Hindi. Hindi. Tarantado ka, katay ka. May death penalty, lagay natin, legislative tayo. Executive, patupad natin. You see? We have the power. Takot nila dapat sa atin. Hindi yung tayo takot sa kanila. Na? We, the sovereign Filipino people. Ang katakutan lang natin, Diyos, Ama, imploring the aid of Almighty God. We recognize that authority. Imploring the aid. Tutulungan tayo ng Almighty God. Kaya huwag kayo makakalimot na tutulungan tayo. And He will intervene. Hopefully, when everything seems lost at alanganin, He will come. He will deliver us. Or He will send someone to deliver us. Yung baka may tumayo dyan na dark horse, biglang, Pero wag naman yung ayaw niya kay Inday Sara. Constitutional tayo. Yun yung guide natin. Constitution tayo. When you trust the Constitution, talo na tayo. You have to use the Constitution no matter how faulty it may seem. No matter how outdated it might be because it was created noong 1987. Ang nakalagay doon, hinakailangan priority gastusan is education. Pero ngayon, hindi na viable yon. Kasi may defense problem na tayo, may security problem na tayo, may climate change na. Meron nakita niyo yung pandemic, nagkanda utang-utang tayo para lang sa pandemic sa gipin ng Pilipinas. Naging problema ni Rodrigo Duterte. So, the Constitution should be somehow amended, not trashed. Hindi tapon, amended. Pagka tinapon kasi, it becomes convenient, hindi na constitutional successor ang Inday Sara. Then, papasok ngayon yung kanya-kanyang
manok, and it's divisive. Okay, so yun yung mga kwento. Balik, puntahan niyo yung una, yung part 1, kasi itong part 2, recap lang, at natulog na siguro yung nanggugurgur na signal. Okay, so hindi kalaban lahat ng AFP, yung higher echelon lang, baka nga magbago ng isip. Siyempre, iba dyan, opportunistic. Josephine Gonzago, okay, magalit sa akin. Good evening. Real talk lang eh. You save your neck, then you become opportunistic. Dapat ang ano dyan, ano ba ang tama? You discern what is right and wrong. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, baka dumating to sa punto, maging usap-usapan ng mga leader ng winning side kung sakaling mangyari yon. Disband ng armed forces. Sakit yon. Tigil sweldo nyo. Yung hindi nyo paggalaw ngayon kasi sinasabi nyo, sumasweldo kami, baka wala kaming trabaho. Eh, mawawala talaga kayong trabaho. Because we do not need an armed forces to think of themselves first. It defeats the purpose of what is written in the Constitution. The AAP is supposed to protect the people, defend the people, to stand up for the people. And here you are worrying about your salary. Mali, di ba? Nagnanakawan na, inaabuso na, magkakageran na. And here you are, what are you doing? Allowing it to happen. And the people are calling on you, defend us. Tulungan nyo kami. Hindi yung defend us pag kami gera na. Prevent natin yung gera. So, kanya-kanyang ano yan, perspective. Pwede nga akong mali sa pananaw nyo. Bahala kayo. Yun nga eh. It is hypocrisy, the height of hypocrisy, when you question 125 million ng confidential fund ni Inday Sara. When you do not question the billions, ilang billion kay BBM? 4 billion ba yun? 2 billion, 4 billion, 5 billion. Na yung confidential funds na yun, hindi man lang niya nalaman na ginagago na siya, ginoghost project na siya. Na sinabi niya sa SONA, 5,500 in place na mga flood control projects. Tapos may reiteration pa siya. Nandiyan naman yung mga flood control. Kasi pinakcheck siya ng langit eh. Nandiyan naman yung flood control. Na-overcome lang. Anong gagawin natin? So, ngayon, inspect siya. Kinakaya ba Presidente mag-inspect dyan? That's all for show. Pangit nga eh. Dapat nagpadala ka na lang doon and then right there, you sucked everything. Pinagalitan mo, explain lahat kayo. Ngayon, ang Senate naman, nag-imbestiga, ewan ko, ayokong preem, pero sa akin, ang ano ko, you start from where the money came from. Sino nag-allocate? Sino nag-insert? Bago yung maliliit na contractor pa, galit na galit kayo kasi bilyon, daang milyon, galit kayo sa itaas. Bilyon ang inallocate. And nasaan sila ngayon? Hindi makakulong. Tumakas na nga eh. Nasa Papua New Guinea na yung isa eh. O paano makakulong yun? Pero habulin ka namin. Madam President, I suggest we create asset recovery commission, no? O kaya death squad. Katay na ng mga yan in place, inside. Mukay ka sa beach, baon mo. Panggalaga tayo ng ng mga anaconda, hindi mga buhaya. Pakain natin yung buhaya sa buhaya, no? Yung Pilipinas magre-reboot yan kasama buong mundo. It's written in the Bible. The global reboot. That's why it's a 7-year tribulation, and after that, all that hardship, all that 3.5 years na man-made, and then God will show His display of power. 3.5 years, God's wrath ang mangyayari. Hindi daga, God's wrath, W-R-A-T-H. God's wrath, makita nyo when all these stars falling, asteroids falling, putya, grabe yun, no? Yung dagat na nagiging pula, etc. Yun yung typical biblical ang dating. And no one hiding in a cave magsasurvive. Pero kayo na binasbasan, magtitiwala kayo
Sabi nga niya pumanik lang kayo sa bundok And then, you just pray. You will be delivered. He will send his angels to protect you. Or he will send yung kanyang mga disipulo to protect you. When 2 or more are gathered in my name, I am with them. Ganun kasimple. Kaya mga kababayan, when everything is lost, yung parang wala na, no, kaya mawalang pag-asa, God will intervene. Yun yung tandaan nyo, God will intervene. Huwag nyo mamadaliin in His own time. So, malay nyo, dumating tayo, bukas bangungotin yung tao, o kaya ma-overdose, kakasingot, ayaw nyo mag-drug test Ang suggestion ko, kung sino man uupo na bago, make sure that he will undergo hair follicle drug test so that it will be clear. Addict. Then, makita ng buong mundo. Kaya natin tinanggal, addict O sinong gago ang nagdepensa dyan? Tanginan nyo, sinong loko-loko ang nagsabi hindi addict yan? Kitang-kita ebidensya. Ngayon, kung kunyari, hindi addict, o sinong gago nagsabing addict yan? Si Duterte. sorry po. sorry po. Hindi, addict yan. Definite addict. And delikado Presidente addict kasi dapat yan na nagpa-hair follicle na kagad siya Ang mali ng AFP tsaka ng PNP, hindi siya sinubject into a hair follicle drug test. Kinonsintin nyo. PSG lalo, kinonsintin nyo. Nakikita nyo yung activities niyan. Alam na alam nyo. Intel, alam na alam nyo. US nga alam US nga alam. Tapos tayo hindi. Gago tayo. Bobo. My love, BBM, bakit pumirma ka sa budget 2025 budget ng Pilipinas na alam mong maraming mali? Kaya nga, complicit siya. He's part of the conspiracy. Yung nga unang-una niyang upo Yung, di ba, yung unang-una niyang upo, yung yung binanat niya, PACC, tanggal niya, yung Greco, Belica, di ba, inabolish niya. Imagine, anti-corruption na agency, kung i-abolish mo, di ba gago? Anong ibig sabihin nun? Kasi may balak sila, mangurakot. Gago talaga Yan palpak Peter Aludino, wag lang si Tambaloslos. Yun, kita niya yan, Peter Aludino. You see? You are an example that wag lang si Tambaloslos ang ipo. So, kung ganyan maraming Pilipino nag-isip, kahit hindi si Inday Sara, pwede na si ganon, pwede na si, di ba? Kahit sino, wag lang si, you become desperate for leadership. Kahit sino, basta tumayo, yun ang dangerous dyan. Because that person is not the constitutionally mandated successor ng bansa natin. We still have to follow the Constitution. Otherwise, punitin natin yung Constitution and we become lawless. Wala na talaga. That's the problem. Now, kung papairali na hindi Inday Sara ang upo, magkakaroon ng problema. You have to contend with all the supporters, 32 million. Kahit nabawasan yan, you have to contend with them. That's why ang suggestion ko, okay, reboot tayo and then mag-snap election tayo. Para magkaalaman. Yung mga magagaling, tumakbo kayo. 10 kayo. Sige lang, panonorin namin kayo. Wala kayong magastusin. May coverage kayo ng tri-media kasi pagka hindi sumunod yung mainstream media sa gobyerno na bago, sarado kayo. Ganun yung mangyari doon. Pasasara kayo. In probation kayo. Every quarter. In probation kayo. You go against yung sa taong bayan. Sarado kayo. So, explain ko yan. Like, share, subscribe doon sa aking libro. Tapos nun, takbo si Inday. Matakot ba siya tumakbo? Pabor sa kanya, matalo siya. Imagine mamanahin mo sakit ng ulo. Kung nanalo, pabor din sa kanya. Bakit? May mandato siya. Matameme kayong lahat.
kung saan kayong kulay galing. Pula, dilaw, pink, itim, blue. may blue ba? Di banalo yung green. So pagka ganun na mangyari, malinaw. Then the transition becomes binding, becomes credible because it's the Filipino people again binigyan ng importansya. We, the sovereign Filipino people, majority wins, not dictated by a few who stood up in the great power, people power. And then, hindi, ayaw namin si Inday Sara, wala naman siya. Nasa Hague. Hindi pwedeng ganon. Mga kababayan, we are still a democratic, free country na governed by the laws of the land. Hindi pwedeng pairalin yung walang konstitusyon. Kahit yung Supreme Court, didesisyonan yan, she is president. Kung hindi na pwede si BBM. Di ba? Kaya nga, ay panalangin ninyo yung God's intervention na ma-overdose yung tao, kaya napangungot, nakunut. Kung pumasok yung langit para walang gulo, and then she becomes the president, anong gagawin natin? Ayaw namin sa kanya. Sasabihin ninyo, ayaw namin sa kanya. Hindi pwede. Because there is evidence that 32 million voted for her. Ngayon, gusto ninyo, ayusin natin. I-reboot natin ang COMELEC and then tumakbo kayo. Bantayan natin yung COMELEC. Ayusin natin yung proseso gaya sinasabi ni Glenn Chong, ni Respicio. Ayusin natin. We have the right people, we have the smart guys na kayang ayusin yung COMELEC. Kaya nating tanggalin yung dayaan dyan. And then i-level natin yung playing field. Anyone who wants to run for president doesn't have to bring out 2 billion. Anyone running for senator doesn't have to pay 400 million sa COMELEC. 200 million pagka-congressman. Bitayin lahat ng tarantado na gumawa ng kalukuhan sa eleksyon. The only way na ayusin natin to is reboot the country. If we want to become a Singapore, ayusin natin yung bansa natin. O baka magurgur na naman ako, ha? Pamela, hindi malaga sa iyo mga Filipino people. Oy, sino yun? Sino yun? Sino kausap mo? Baka ako kausap mo? Rodlan si Tehedar. Seday, Bicolanong makulit. May tatapang pa ba sa mga Pinoy basta nasa tama? Simula bukas, kung di ka payag na dapurakin ang ating dangal, tayo na kumilos. Basta yung huwag kayo magpagamit. Yun yung mahalaga doon. Huwag kayong minapindot ako, hindi tama. Naku. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ayun, ano nangyari? Ayun, minapindot eh. Nagluloko ko Daria Marie Mark Ivan, reboot is the key. That's correct. Kasi kahit sino pang ilagay mo dyan, Inday Sara, sino pa ba yung mga credible? Marcoleta, or Isko, Mayor, Sinisa, Isko Soto. There's a move na babaan yung presidential age limit, di ba? Para pumasok si Bico and then eventually baguhin pa nila para pumasok si Sandro. Kahit nga tumakbo si Sandro, free country patakbuhin, manalo siya, di siya presidente. Yung ganon, pero wala nang dayaan. Let the people speak because no matter how sakit sa inyo, majority wins in a democracy. Kung gusto niyo, dictatorial tayo. Hindi pwede. So, majority wins. Yung kahit gusto natin, ikaw, ako, tayo, kahit ayaw natin kay Inday Sara, hindi natin pwedeng i-impose na ayaw natin sa kanya. Constitutionally, siya yung successor. Ngayon, baliktarin natin. Ikaw, ako, tayo, gusto natin kay Inday Sara, pero majority ng Pilipino ayaw kay Inday Sara. Gusto kay Isko. O gusto kay Marcoleta. O gusto kay Robin Padilla. Gusto kay Bato.
gusto kay, sino pa ba? Bongo, Magalong. Oh. So, kahit gusto natin kay Inday Sara, pero lilima lang tayo, 100,000 lang tayo, hindi pwede. Yung kung sino yung nakakarami, yun yung manalo. Kaya nga daanin natin sa snap election, a fresh mandate. But right now, let me double down. You cannot erase the 32 million, tandaan nyo, kahit sino man kayo, you cannot erase the 32 million na boto ng Inday Sara. Just like you cannot erase the 31 million na boto ng Marcos. The thing is, merong inconsistency na pwedeng burahin mo yung boto ni Marcos, tapos buburahin mo rin yung boto ng Inday Sara. Well, in fact, sa Constitution, siya yung successor. Ngayon, kung pinakita ng tao na ayaw na nila kay Marcos, so be it, ipakita. Pero yung scenario number 1, he remains as the president because kayo, mga kababayan, pinabayaan nyo. Kulimbatin yung pera ng bansa, maging drug, ano pa rin siya, addict, o whatever, walang pake, gastos kaliwa, kanan, party dito, party doon, hinayaan yung pinapatakbo yung bansa ng iilang tao. Kasalanan natin kasi hinayaan natin. 3 taon na. And here he is trying to recover an image na parang mahirap i-recover. Kasi hipokrito ang dating. Interested ka sa abuso sa flood control, pero hindi ka interested doon sa PCSO na nangyari. Doon sa ginto, doon sa PI, People's Initiative na ginawa to change the Constitution, doon sa binayaran yung mga congressmen para i-impeach Inday Sara, tapos nagsasalita siya. Wag, hindi i-impeach yan. Nagsasalita siya na si Duterte hindi susuko sa ICC. Biglang sinuko. So, may pagka-doble kara. So, paano ka maniniwala sa ganun na babanatan nyo ngayong investigasyon itong Senate hearing na baka nagagamit lang Senado. In fairness, interested ng Senate na maraman yung katotohanan para sa taong bayan. Bravo, Marcoleta. Okay. Pwede nga presidente nga si Marcoleta. Oh, because he's doing okay. Pinakita niya yung yung ABS-CBN niya, congressman niya, pinagtanggol niyang Inday, tapos noon he's now yung tawag dito, investigating Blue Ribbon Committee. Give him time. Pagka nakita natin yung katotohanan diyan, then lilitaw at lilitaw. Then that can propel him to the presidency. Itong si General Magalong naman, give him time. He speaks about anti-corruption, good governance, accountability. Kitang-kita niya naman yung mga salita niya. Siya ay nag-i-expose. Kaya lumakas yung loob ng iba Dami niya sinasabi. Panay contractor, etc. etc. Give him time. Let them excel dun sa and then we decide in a snap election. But right now, we're stuck with the Constitution. Inday Sara becomes president if Bongbong Marcos goes down, Inday Sara goes up. Ngayon, kung para manormalize lahat ito, na kay Inday Sara, kung tatanggapin niya yung proposal, mag-call tayo snap election. Because maraming may gusto. Para ma-double down, she has the mandate. If she is confident enough, pwede naman Now, para hindi tayo magkagulo-gulo, hindi sumabog ang Pilipinas, hindi magiwahiwalay, ayusin natin to, pag-usapan ninyo. Huwag nyo kung damay, pag-usapan nyo. Para wala nang patayan, walang gulo-gulo. And then the only way out for Marcos is to perform good governance. Pero malabo na yun. Malabo na.
Okay, 777, The Last Sword Angels. Shout out po, sir, Pinoy Survivor. 777, The Last Sword Angels. Bikola na makalit. Kumikilos ang makakaliwa, kasapakat ang gobyerno, another misdirection. Kaya nga, kaya nangyari yan sa time ng armed forces ngayon. So, ano ba ginagawa ng when we are calling for the armed forces? But tama ba yan? Dapat nga yung basis dinaan sa referendum. Dapat yung peace talks na yan, dinaan pa nga sa referendum. Gusto niyo pa nga pagka wala pang gera nangyayari, tas nagkagulo to, and then nag-snap election, sabay natin, referendum. Do you want the basis? Yes or no? Ganun lang. Pag sinanalong yes, o di yun gusto ng majority, walang dayaan, malinis na eleksyon, kasabay yung referendum national, o gusto niyo pa, ratification pa ng Constitution, yung amendments. Pwede lahat yun, sabay-sabay na para tipid. Pagsabay na natin. Diba? Wala na munang eleksyon doon sa iba, appointed lahat. Gusto nyo? Kung gusto nyo, hanggang pa lang, hanggang senator, congressman. 18 lang naman. Explain ko naman yung reboot, Magalit yung gusto magalit, nag-explain nga. Gumawa rin kayo ng libro nyo. Gumawa kayo libro nyo. Kung gusto nyo 500 yung congressman, gusto nyo, pondohan nyo. Sa akin, nagtitipid nga ako Bangkarote nga tayo. So inisip ko, 18 na lang congressman. 1 per region. Redundancy Dami-dami, panay mga party list. Abolish ang party list. Amendment sa Constitution. Ownership, land. Amendment sa Constitution. Council of Elders, amendment sa Constitution. Daming amendment Term limits. Pag-usapan, dynasty. Dami line per line, ayusin natin yung Constitution. Yung definition ng chain of command, ayusin natin. The chain of command starts with the Council of Elders. Because the Council of Elders will always be the representative of the Filipino people. Because each sector is represented. Never mind if there is a redundancy. Mahalaga, all 120 million Filipinos are represented in some way or another by an elder, that they can change the course of what's happening sa bansa natin. We do not have to go through people power, rally. The Council of Elders can call a president. Pare, balita namin, Mr. President, balita namin, adi ka raw. Hindi, di sir. Sige. Kana nga book mo. Pakuha. Per follicle drug test. Wala siyang abla. Umabla ka, timbog ka, tanggal ka ng Council of Elders. We will give that power. Imagine, ganda, di ba? Merong isang PNP chief, abusado. O isang general, abusado. Patawag kayo. Balita namin, tumanggap kayo ng pera. Hindi, sir. Ano ginawa mo ganyan? Tapos ito yung bank account mo. Balita namin, si isang congressman, putragis ang dami niyong sasakyan. So imagine yung power na, because at any point in time, they will possess the full power of the Filipino people. Is it dangerous? No, because the people can always invoke na tanggalin yung representative nila pagka may corruption. And remember, there is a death penalty in place. So, mag-check and balance yan, etc. Explain ko sa future. Mababang, yun, explanation, topic for topic. Like, share, subscribe. Maswerte, BP Inday, tanggapin na sana niya. BP Inday, tanggapin na sana niya. Ang alin, yung pagiging wala tayong magawa. Huwag niyo pipilit yung tao. Kung gusto, kung ayaw. Talagang kailangan na i-reboot, sir. Yan din sinasabi ni Atty. Panelo. Ito na lang magagawa ng bansa natin. Sana bilisan natin na ma-reboot na. Maraming ang leader Ang maganda dyan, mag-usap-usap mga leader. Walang pagalingan, walang insultuhan. Number 1 question, ano ang gusto nating mangyari? Okay, madaling sagutin yun. Lahat tayo. Magandang Pilipinas. Okay, next question. Sino yung upo natin?
Sasabihin nila, Constitution. Inday Sara, Constitution. Iba, hindi. Si ganito. Hindi, si ganon. O, para malinin, magawa na ako solusyon eh. Doon muna tayo sa Constitution, mag-reboot tayo, ayusin natin yung COMELEC natin, and then mag-snap election tayo. Free of charge sa mga kandidato. Hindi, i-reboot nga natin eh. Wala nang gagastusin ang mga kandidato. Because it will be budgeted by the people, tayo, because it is rightfully so na yung mga pinuno natin, mag-invest tayo. Ano yun? Mami, natapakan nyo. Hindi. Natapakan nyo yung aso. O, natapakan yung aso. Kaya umiiyak. O, Umiyak ka? tinapakan yung aso. So, yun yung ano, nagla-live. Okay, Gerald Calzado. Good day, Captain. Thank you, Gerald Calzado. Sabi ni Yumi, mga retired sundalong pulpul, magkudita daw laban kay Inday. Hindi pwedeng mangyari yon because makakalaban nyo taong bayan. Don't get the wrong notion na everything is free. You have to gapangin ninyo. You have to climb to that status where Inday is in right now. Hindi nga siya, she enjoys the confidence of the people because she has earned it so. At the same time, she has the father, the brand name, Duterte. Kayong mga nag-iisip, kunyari, Enrique, ako na yon, Enrique, hindi ako nagangahas na pangunahan ang Inday Sara because marunong ako mag-discern, may 32 million yan. Huwag mong sasapawan. Hintayin mo ang gagawin niya because she has 32 million to command. Majority wins. Ngayon, kunyari, magre-revolution tayo. Nanalo siya, ikukudeta, kalaban nyo ang mga tao. Hindi pwede yun. The moment she is installed, she puts the right people in the armed forces. She might even reboot the armed forces in the PNP because of what has happened. She might even disband. If not her, the people will. Imagine, because she is below the people. Paano na ngayon yun? Sipin mo, nagtatrabaho kayo ngayon, sweldo nyo, 100,000, 50,000, 60,000, 70,000, biglang retired kayo without pay. Sakit nun. Why? Because your loyalty to the Filipino people is now in question. AFP, PNP. Kaya huwag kayo umabot doon sa punto na walang-wala ng tiwala ang taong bayan sa inyo because the Filipino people can do that. Not in their wildest dreams. They can do that with the right moment, in the right time, the right declaration. They can do that and create a new armed forces that will be responsive, that will be more constitutionally inclined and more respectful sa Pilipino. Hindi lang sa isang tao na sinasabi yung chain of command. Well, anyway, we have to redefine the chain of command. Starts with the people so that you will respect anyone. Starts with the Filipino people, the Council of Elders, then the President, down the line. Ganun nang re-indoctrination talaga. We have to reboot this country. Mali eh. Mali ng thinking. My love, gusto na maraming taong bayan tuloy-tuloy na to. O nga eh, kaya nga dangerous situation, panoorin na natin. Gerald Calzado, kasama si Mayor Galon at si Sundalong Kanin, Kiro-Kiro. Hindi ko Kiro-Kiro, aso-aso, ganun ba yan? Alan Jimenez, good evening, Sir Dado. God bless you. Thank you, Mers. I know someone who is in the Madam BP Sara Inner Circle. I have sent this video. Hoping na panood dito ni BP Sara. Hey, thank you, Mers. Maraming salamat. Madam President.
Baka sampalin ako. Madam President, ingat-ingat, ingat-ingat. Ingat-ingat, basta ang sa akin, Constitution, mga kababayan, Constitution. Huwag na munang doon muna tayo, Constitution. Solve na natin problema. No, huwag natin dagdagan eh. Kasi mangyayari number 5. Pagka pinilit yung junta, o kaya yung iba, mangyayari dyan, babakla sa Mindanao. Tingin ko, babakla sa Mindanao. Ganun ha? Mindanao, separate, Duterte country. Republic of Duterte. And then they will chart their own destiny. Ano gagawin natin? Kikirahin natin isa't isa? Magbubusan tayo? Hindi. Hindi. Because Filipinos are freedom-loving. Ang problema dyan, lugi Luzon. Why? Mayaman ang Mindanao. Patay ang Luzon. Tapos 7 bases sa Luzon. No, defend the bases. Patay kayo. Patay, Dahil pagka nag-declare si Bantag, Republic of Cordillera, patay na. Paano? So, ang hinabol natin is a country like Singapore or Denmark, Finland, yung mga top 10, top 20, Canada. Kaya may hinabol natin na countries na okay, na mataas ang standard of living para sa mga pwede naman natin gawin yan. Yung Congress, binawasan natin from 300 to 18. Redundant na eh. Sorry tatamaan. Ang akin nga, gagawin ko, suggestion ko, appointed lahat muna eh. Appointed muna, 18. Talagang pilim-pili. 18 senators, pilim-pili. Retired kayong lahat. Pagka retired kayong lahat. Without benefits. Because reboot nga eh. Ayusin natin lahat. Isang opisina na lang kayo, Congress, Senate. Tapos ewan ko pa, I can think a lot. I can imagine a lot. Para yung matitipid natin pera sa perang nilustay ng Congress, tsaka ng Senado, full coverage na lang natin Filipino. From the womb to the tomb. Walang iyak na Pilipino. Gaya na sinasabi ko sa previous vlog, walang nang iyak na Pilipino. Na merong may cancer, merong may dialysis, merong na-aksidente, merong mamamatay anak na dengue, etc. Wala na dapat umiyak na Pilipino. Ang ospital nandito manggap sa kapwa Pilipino na pinasok sa ospital. You give treatment right away. Emergency. Sagot ng bayan. Hanip yun. Wala nang iyak na Pilipino. Doon pa lang you have delivered the basic government service. Di ba? Marami pa. Ang bawat isang tao, 142,000 eh. 142,000 pesos. Bawat bata, matanda, senior, babae, lalaki, tomboy. Lahat tayo, 142,000 isang tao. Imagine, ba't di ka magalit? Ako nga, walang credit card, hindi ako umuutang, tapos noon lang yan. Utang na nyo talaga. Binaon nyo ako sa 142,000. Paano babayaran yun? Hindi naman pwedeng yung susunod na presidente sasabihin, hindi ko i-honor yan. Walang nga. May magiging bad credit. Kaya nga, hinayupak tong mga walang nga. Buti sana ako naging infra eh. Buti sana ako naging trabaho. Buti sana akong na-channel into health services, education, mga ganun ba. Hindi, ninakaw eh. Gago. And here you are, AFP-PNP, kinukonsinti ninyo. Alam nyong mali. Threat to national security. The future of the country is in danger. Whether na mabangkarote tayo, maging drug addict yung buong bansa natin, narco state, o maging komunista tayo during your time, or maggera tayo, it all is happening in your watch, AFP-PNP. Ba't di magalit tao sa inyo? Putragis. Kaya nga tama lang na pagka umabot ito sa punto na guwagi ang taong bayan at hindi kayo nag-decide, hindi kayo makadecide, that shows you're so incompetent, dapat lang i-disband kayo. Sorry, pero dapat lang i-disband kayo. Yung mga MUP, yung mga AFP, active, retired, okay, magalit sa akin. Real talk lang. Because the primary reason why you are there, why pati kayo retired, you're having pension, is because the Filipino people are the ones na nagtatrabaho na
parang kalabaw to pay taxes para masustentuhan kayong lahat. And here you are, kung kailan kayo kailangan, ayaw niyong tumayo para sa taong bayan. Mga buwisit. Sorry, pero ganun talaga. Kaya tama lang magalit yung taong bayan. Hindi tamang kinukonsente yung isang adik na presidente. Hindi tama yung kukonsinti ninyo na magkagera tayo with China. Kayo pa mismo maghihikayat. Hindi pwede yung nakalagay sa konstitusyon yun eh. Friends to all, enemy to none. Independent foreign policy. Ba't kayo nagkakabit ng bases? Parang hindi kayo nag-iisip. Stupido, 120 million, papaaway ninyo. Pwede naman tayong mag-usap-usap na ayusin natin to with China. Wala akong pakialam sa Amerika at saka sa China. Gusto ko lang neutral tayo. Magpalakas tayo. Budget na AFP ng 1 trillion. Okay yun sa akin. Non-negotiable. 1 trillion. We become big air force, more of air force and navy. We train our people well. We have a reservist na 50 million. Ayusin natin lahat yun. Armasan natin. Gawa tayo sarili natin magamit. Pero yung poporma tayo na lalaban naasa naman tayo sa Amerika. Hindi ba kagaguhan yun? Unang target, yung bases. Tapos nun, pagka napagera yun sila yung mahilig makipagbangayan o paano? Mutual Defense Treaty. Kita yung nangyari sa Ukraine. Parang di kayo nanonood sa YouTube. Kita yung nangyari sa Ukraine. Tapos sasalita kayo na hindi nyo alam yung strategic concern, strategic ek namin. Tragis. Napakasimple lang sa tao. Ayaw namin ng gera. Napakasimple, di ba? Yun yung marching order. Ayaw namin ng gera. Ayaw nyo sundin. Kikipag-gera kayo. Tapos hingi kayo ng tulong sa reservists. Wala namang training, wala namang equipment. Mariose, paano yung Congress? Wala namang pake. Nagnanao lang. Kaya nga, kainis kayo. Ngayon, concern yung mga tao, mga retired. Talaga, pamilya namin ang maapektuhan eh. Tayong lahat eh. Kaya nga, why are you letting this stupid scenario?